Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Yung tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Care for the Children. Ngayon, babasahin ko po sa iyo itong mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, Talata 11, ito po ang mensahe. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay inyong sarili, ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikakabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pilipos, Kabanata 4, Talatang 6. Ito po ang mensahe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hinginin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, Talatang 9 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humingi. Nagsusumpong ang bawat humahanap, at bubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa humihingi sa Kanya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 10, Talatang 13 hanggang 16. Ito po ang mensahe. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan nyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 7, Talatang 1, at ito po ang mensahe. Ang naghahari naman noon sa ang naghahari naman noon sa Ehipto ay hindi nakakakilala kay Jose. Sinil niya ang ating lahi, inutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Sa panahong ito, ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. Siya ay inalagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. At nang itapon siya ay inampun naman ng anak na babae ng Paraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at naging dakila sa salita at sa gawa. Ngayon ay ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po siyang pasalamatan. Pinasasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, gayon din ang banal na Santa Maria at ang Espiritu Santo. Ipaliliwanag ko po ngayon ang mensaheng ito mula sa tema na Care for the Children. Ngayon ay nais pong ipabatid po sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating pangangalaga o pagkalinga sa mga bata. So sapagkat nais maipapatid sa atin ng Diyos kung gaano kahalaga
sa kanya ang mga bata, sapagkat sa mga pamamagitan nila sa kanilang pagiging inosente ay doon naghahari ang ating banal na Panginoon Diyos. Yan, sila ay pinagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. So ang Diyos o ang Panginoon Jesucristo man ay nagagalit kung ang mga bata ay hindi ay inyong inyo silang hindi mabuti o i-discriminate natin sila sa paglapit sa ating Panginoon. Yan. O sila ay hindi natin binibigyan ng halaga para sa Panginoon. So yan. Kaya sa gayon, upang mapangalagaan ng bawat isa yung mga bata ay yung mga tao na mayroong mga anak, either foster parent ka o magulang ka o ikaw man ay siyang guardian, so magkaroon ka ng mahusay na magtrabaho ka, mamuhay ka ng tahimik, sikapin mo na magpagal para sa pamilya mo, para doon sa anak mo, sa mapangalagaan mo yung anak mo. At pangunahin ay huwag kang babalisa tungkol sa anumang bagay. Kung nagkaroon ka ng pamilya, anak, dumami man yan, sumibol man yan, hindi mo inaasahan, maaaring single parent ka, unwanted pregnancy. So, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dumalangin tayo sa ating banal na Panginoon Diyos at hingin natin yung ating pangangailangan na mayroong pasasalamat. So, tayo ay kung ano man yung huwag tayong mabalisa sa lahat ng bagay. Kung ang kakabalisa natin ay pagpapalaki ng anak, dalangin tayo sa ating banal na Panginoon Diyos para ipagkalob niya yung ating pangangailangan. Bibigyan niya tayo ng trabaho. Yan. Pag nagaling pa ng trabaho, makakakita ka kaagad, hindi ka niya pahihirapan para doon sa mga para sa pamilya mo o sa mga anak mo. Kasama na yung protection para ikaw ay mapangalagaan mo yung mga anak mo. Kaya sinasabi tayo ay anuman yung kalalagayan mo sa buhay, manampalataya ka. Kaya kung ikaw ay dumadalangin, kung ikaw ay humingi, humahanap, kumakaton, pagkakalob sa iyo yung pangangailangan mo ng ating banal na Panginoon. Basta tayo manampalataya ng lubos, asahan natin siya at mayroon tayong gawa para tayo ay kanyang tulungan. Kaya halimbawa, kung sa economic life, para mapangalagaan natin yung mga bata, dumalangin tayo na tayo ay magkaroon ng pang-ikakabuhay para sa mga bata. Maaaring tayo nag-i-effort na magtrabaho whatsoever, bibigay niya sa iyo yung ikakabuhay para sa mga bata. Kung protection po, protektahan ka niya. Siyempre lahat yun. So kaya yung Panginoon Diyos siyempre ay ibibigay niyo sa atin yung mabubuting bagay para tayo ay mapabuhay. Lalong-lalo na kung ikaw ay mayroong anak. So ang Panginoon ay hindi ka pumabayaan na yung mga anak mo ay lumaki na hindi yung mga anak mo ay magutom. Nasa sa atin kasi yung problema yan kapag yung mga bata ay nagkakaroon ng problema. Just because the parent is hindi na ina-attend nila yung mga anak nila, hindi nila pinapangalagaan. So kaya nagka-problema yung mga anak. Nagugutom, ganun. So yung parent ay dapat kung ikaw ay magsisikap ng may pananampalataya, mabubuhay kayo ng dalawa, yung pamilya mo at saka yung mga anak mo. Basta't magkaroon ka lamang ng effort. So kahit wala ka pang bahay, ganun, mabibigyan at mabibigyan ka. So yan. At andyan naman din yung pamahalaan na ginagawa ng Panginoon Diyos para ito ay makatugon doon sa kanyang authority, para yung lahat ay masabdyo niya itong earth na ito, pakinabangan natin lahat patas ayon pa nga sa karapatan sa ating modern world na balangkas para dyan sa pamamahagi ng patas sa ating pamumuhay. So sa panahon kasi ng Panginoon Kristo, binigay yung mga karapatan niya sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Kaya in our modern time, hindi lang doon sa panahon ng mga Kristiyano yan mai-implement. Sa ngayon ginagawa na yung buong mundo ay nagkaisa na mamuhay ayon doon sa karapatan. So isang napagandang bagay na ni-implement. Kaya lang iba hindi na pupulpil na ma-implement yung human rights. So kaya yun ay pinag-ibayo at patuloy. So yan ay kailan lang naman yan na nasimulan ng ating buong mundo noong 19 matapos yung Second World War, 1945 yata yun, 1946. So hanggang ngayon, ilang siglo pa lang yan,
patuloy na pinag-iibay para lahat kung mamuhay ayon sa karapatan. So meron tayong sustainable growth nakabase dun sa karapatan nyo. At sana tayo, yung Panginoon Diyos gabayan nyo para lahat mamuhay ayon dun sa karapatan. So within that, napapangalagaan yung mga children for the rights. So kung tayo mamuhay sa karapatan, and within the childs, so ikaw nangangalaga ka bilang magulang sa bata, may karapatan ka para makapamuhay, at yung bata natutulungan din ng ating pamahalaan from their service, government service. So yan at at kung ikaw ay halimbawa yung mga bata, kung ikaw man ay isang tayo ay magkaroon ng kahabagan sa bata, kung pinakalambagi kang isang foster parent, isang guardian, o ikaw yung a-adapt isang bata kung kailangan para makatulong ka na maibsan, halimbawa yung isa ay makatulong ka sa kanya pamumuhay, so gawin natin para tayo ay makatulong. So ano man tulong maibigay mo kung darating man dun sa punta na yan, pero pinakamahalaga matulungan mo na sila yung makapagpalaki ng kanilang mga anak. Meron kasi mga tao na mga walang anak, so yun, na sila ay meron namang mga bata na talaga halimbawa yung naulila, so yun yung mga na-adapt, nauwi sila doon sa mga kalinga. Meron kasi mga naulila, na-abandon ng mga magulang, so doon sila, yung mga yon ay kinakahabagan na pwedeng i-adapt yung mga ganun. So kung ma-adapt yung ganun, pero nga itinatapon pa yung iba na na-adapt. So ngayon ay yung mga magulang, iwasan nyo na kayo ay magkakaanak. So pilitin nyo, humiling kayo sa ating Panginoon Diyos para mapalaki nyo yan. Ngayon dun naman sa mga tao na mga walang anak, or even may anak, merong kakayanan, at lalo na sa pamahalaan, pag-ibayuhin yung pagkalinga doon sa mga nagkakamali na ganun mo nangyayari, na yung iba ay na-abandon, yung iba naman ay nauuli na. So yan, nagkakabuti yung mga bata, pero ang street children, tapos ay yung iba ay pwede nilang i-adapt yun, yung mga ganung klase ng situation. Pero yung sa panahon ngayon na mayroon nangyayari sa bansa ng mga online selling, so yan ay wag yan ay iwasan yung mga ganyang bagay for the adaptations, dahil sa hindi maganda yun. So yung daanin nito sa bastong proseso kung paano tayo magiging concern to the others sa mga bata. So maging concern, alagaan yung mga bata in a rightful way mula sa maka-Diyos at makabatas na pamamaraan. Pero kung doon sa maling pamamaraan, wag. So na yung mga bata ay bibilihin o whatsoever, daanin ito sa bastong proseso. Yan ang dapat na gawin natin para tayo ay makatulong doon sa mga bata. Alagaan sila. Marami kasi mga bata na yung sila ay naulila, ibang mga bagay. So, ganun yung mga pagtulong na maaaring gawin. Lalong-lalo na yung pamahalaan. Pag-ibayuhin yung kanilang bahay kalinga para doon sa mga ganun, mga abandoned children, street children, na mga nawala, mga ganyan. Sila na yung mga pagpapalaki. Hanggang sa sila pwedeng maging mahusay na leader din ng pamahalaan, ng future, police, government official, etc. na susunod sa amin na. So yung pamahalaan ay pag-ibiyon, lalo na ngayon nagko-concern yung ating Pangulong Marcos. So lalo pang pag-ibayuhin yung concern sa bata, lalo na yung doon sa mga ahensya na nangangalaga sa kanila. Not just ma-prevent niya o masumpo yung mga online child selling, yung sa ekonomiya natin at yung pangyayari na iba't ibang pangyayari, pag-ibayuhin, at yung mga nag-neglect ng child or yung mga tao na yung mga bata na uli, mabibigyan ng atensyon ng gobyerno, maalagaan, at yung iba naman ay maaaring ma-adapt nila. So yun, etc. So muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual, at tayo ay patuloy na umaasa ng gabay ng ating Banal na Santa Maria, ng kanyang spiritual na gabay, ng kanyang pagmimilagro sa atin,
o iba't iba niyang gabay mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Sukristo at Banal na Espiritu Santo. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Sukristo at Espiritu Santo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita with Brother Mary at sa iba't ibang mga gabay o iba't ibang mga pag-iimana. At kayo mahikayat ko ng lubos sa ating pagbabaging ito mula dito sa Bible Lives Promotion o mahikayat kayo ng lubos ng Bible Lives Promotion sa pagbabahagi ng mabuting balita. Yan, at kayo ay magabayan sa kaligtasang spiritual. But higit sa lahat ay ang pakikinig na kayo ay pakinggan nyo mabuti at basahin yung ating artikulo at itong ating ibinabahagi sapagkat itong mga gabay na ito yung pang-araw-araw natin dapat na isabuhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sapagkat hindi naman natin makikilala yung liwanag o kung sino mang umapir doon kung hindi naman siya magsasalita sa ating panahon. So siya ay nagsasalita nga doon sa mga propeta, mga anak at mga nagbabahagi. Ito kagaya natin. So ngayon ay kapag gumabay sila, makikilala natin yung gabay na yun. So hindi basta makikilala ang mga gabay na yan kung wala itong mabuting balita. So at ito yung magbibigay sa atin ng kaligtasan. Dahil yung mabuting balita, yung nilalaman noon, yun yung isa sa buhay natin. Parang kumbaga para siyang Republic Act, government. Yan yung susundin mo. Kapag hindi mo nasunod yun, yan yung ihuhusga ng Diyos sa atin o ng Panginoon sa Kristo pagdating ng paghuhukom, yung mabuting balita. Yung mabuting balita, kapag hindi mo nasunod yun ang iba, parang pinakang i-judge sa iyo ni Panginoon sa Kristo. How you abide it or not. Parang batas, sinunod mo ba o hindi yung batas para makulong ka o hindi. Mga ba? Ganon din sa paghuhukom. Ngayon, yung guidance ni Lord, marami naman siyang guidance. Spiritually, yan. Yung mga kakaiba, yung mga miracles, yung mga ganyan. But definitely, maraming gabay ang banal na Panginoon na ating aasahan sa buhay. Even though, itong mabuting balita, isang katutak na kababalagan na ito. Ngayon, kung isa sa buhay mo ito, ay doon kagagabayan palagi ng ating banal na Panginoon Diyos. Mananampalataya at gagabay. At pwede tayong humili. Pwede tayong humili at ipagkakalom. Kaya nga, kagaya ng ating sinasabi ngayon sa mga single parents, huwag tayong mabalik sa mananampalataya. Manalangin tayo at ipagkakaloob sa ating banal na Panginoon Diyos at iba't ibang mga bagay. Diba? So yun, muli doon naman sa interfaith unity. Patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung bawat mga reliyon. Hindi tayo mauwi sa sigalutan, karasan, at mga labanan. So, makakahikayat tayo ng pagkakaisa ng mga reliyon, ng nagkakaisa mga bansa, at nung pagpapaigting ng pagkakaisa ng bawat mga bansa at bawat mga lahi lipi. Yan, hanggang sa takong panahon. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sukristo, Banal na Espiritu Santo mula sa Banal na Santa Maria. So kayo mapaliwanagan at patuloy nyo mahikayat yung isang katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Yan. At sa ating munting kakayanan, so tayo ay patuloy na nampalataya na ng gabay ng Banal na Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo na mabuklod natin yung isang katauhan sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi natin ng mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Yan. At doon sa mga kapamalan, maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Espiritu Santo, Banal na Santa Maria. Mamahala kayo na matuwid. Patas na hustisya at tugunin nyo yung karapat dapat tao. So sa lahat at maging sa pamalaan ng ating bansang Pilipinas. So yung magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all. At muli sa bukas ay yon ay ating ika 6 year anniversary ng ating Bible Lives Promotions dito sa FB Live. Pero yung ating Bible Lives Promotions ay 22 years na siya mula March 20, 2022 hanggang ngayon. So kalinsabay niya yung ating Human Rights Promotion. So dalawa yung ating ating promotion na magkaulam siya, yung Human Rights Promotion natin tsaka itong Bible Lives Promotions na ating gabay sa lipunan Pilipino sa buong mundo para sa ating mabuting pamumuhay. So 22 years na tayo ay
nagbabahagi ng mabuting balita sa ating munting paglilingkod sa ating mga naman Diyos at Panginoon Kristo sa gabay ni Banal na Santa Maria. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.